iba po kasi ang minimum wage, no, per region. Kasi sa opinion nga po, no, ng gobyerno, iba-iba ang economic situation per region. Ang minimum wage po ay 695 pesos. So, i-round off na lang po natin, parang 700 pesos ang minimum wage ngayon. So, ngayon ito ang problema. Sabihin natin, tinaas ng RTWPB yung minimum wage. Ginawang 695 to 795. So, ang minimum wage na natin ngayon, 795 na. Ito ang problema. Paano yung mga empleyado na hindi po minimum wage earners? Belated Happy Labor Day po sa ating lahat. Ako si Attorney Anselmo at welcome po sa YouTube channel natin. So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang bread and butter ng lahat, ang usapang sahod. Magkano bang minimum wage? Kaya pa ba ng minimum wage? Ang hirap ng buhay ngayon. Pag-uusapan din natin ng ilan sa mga karapatan ng empleyado at syempre ng employer para marami tayong matutunan sa araw na to. Simulan po natin. So, simulan natin ang usapan natin sa aspetong legal muna. Ang tawag natin dito, Attorney Explains. Ang kailangan natin itakil dito, yung history ng minimum wage muna. Bakit ba nagkaroon ng minimum wage sa Pilipinas? Araw-araw, nararanasan ng mga manggagawa ang epekto ng sahod ng 695 minimum wage sa panahon ng krisis. So napakasimple niyan. Kasi gusto pong i-prevent ng gobyerno yung tinatawag na sweatshop concept. Attorney, ano ba yung sweatshop concept na yan? So bibigyan ko kayo ng history lesson, hindi lang legal lesson. Napakasimple. Pag sinabi mong sweatshop, mayroong 4 na anyo ito. Unang-una, improper ventilation dun sa pinagtatrabahuhan. Kailan to nangyayari madalas? Sa pabrika. Mainit sa pabrika, gumagawa ng electronics, gumagawa ng garments, no? Gumagawa ng sauce, ano man, gumagawa ng pagkain. Yung mga empleyado, init na init, wala silang proper ventilation. From the name itself, sweatshop, talagang tagaktak ang pawis, inhumane po yung ganyang senaryo. So that's the first example ng sweatshop. Pangalawa naman, child labor. Siyempre, ang bata, yung mga anak natin, hindi dapat pinagtatrabaho. Ang tamang pagtatrabaho ay at least 18 years of age. May mga exceptional instances kung saan ang bata pwedeng pagtrabahuhin. Example, sa TV, alam naman natin sa Going Bulilit, di ba? Merong show kung saan mga bata ang child actors and actresses. Yan po exceptional case lamang. Pero for the most part, dapat ang bata wala dapat sa workplace. So kapag ang bata pinagtrabaho, pinagawa mo ng iPhone, pinagawa mo ng cellphone, pinagawa mo ng electronics, bawal yan, sweatshop yan, child labor yan. O may pangatlo, syempre excessive hours. Naku, marami sa atin na experience yan. Pag sinabi excessive hours, may OT, wala pang bayad. Pa-OT, no, magpapatrabaho ng weekend pero hindi compensated. Thank you lang ang sasabihin ng employer natin sa atin. Bawal yan. Papasok din po ito sa konsepto ng sweatshop. And last but not the least, syempre, sa topic natin, lack of proper compensation. Kaya po, nagkaroon ng minimum wage to address this last scenario or last aspect. Kailangan tama ang sweldo ng mga empleyado. Pwedeng mas mataas sa minimum wage pero hindi pwedeng bumaba. So, kailan ba nagkaroon ng minimum wage sa Pilipinas? Nagsimula po yan noong 1951, no? After po ito nung panahon ng Hapon. Ang pangalan po ng batas kung saan na-conceptualize na po talaga ang minimum wage ay Republic Act 602. And from then on, nagkaroon na po talaga ng minimum wage sa Pilipinas. Pataas ng pataas. Siyempre, nung araw, baka piso, 2 ang minimum wage at hindi pa naman ganun kataas ang peso. Ngayon, siyempre, mas mataas na. Sa taas ba naman ang bilihin ngayon? So, tuwing kailan ba nagtataas ng minimum wage? Yan ang dapat nating malaman. Dapat ba yearly nagtataas ng sahod? Dapat ba monthly? Dapat ba quarterly? Kailangan po nating malaman ito. So, sa pagtaas po ng minimum wage, ang pangalan po ng ahensya na nag-aayos, no? Or ang nag-o-order ng pagtaas ng sahod ay ang RTWPB o yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. From the name itself, by region po ang pagtaas ng sahod. At kung titingnan po natin, no, yung batas natin,
Ang sabi po dyan, every year, nagkakaroon ng review ang RTWPB kung dapat na bang itaas o hindi yung minimum wage doon sa region na yon. Example ng region, syempre NCR, National Capital Region. Titingnan po ang economic condition, situation sa Pilipinas. Sabihin natin, kumpara natin yung kinikita ng employer, kumpara sa kinikita ng empleyado, at titingnan po kung dapat na bang itaas ang minimum wage. Pero sabi ko sa inyo, nire-review lang ito. Hindi po ito mandatory. Hindi porket sinabi 12 months mag-review, ay dapat the next year, kung nagtaas sabihin natin ng May 1, next year na May 1, magtataas na. Hindi po agad automatic ito. Magkakaroon lang ng review. Kung sa opinion po ng RTWPB, anong region man yan, na sapat pa din ang kita ng empleyado, pinapasahod sa kanila, hindi po magtataas sa taon na yun. Pwedeng next year, no? Hindi this year. Kaya ganun ang proseso ng pagtaas ng minimum wage sa Pilipinas. Nabanggit ko na rin yung region, di ba? Iba ang region ng Metro Manila, iba ang region ng Nueva Ecija, iba ang region ng Cebu, iba ang region ng Davao, and so on and so forth. Tatandaan nyo po, no? Ito rin ang malaking issue ngayon sa social media na babasa natin, napapanood natin. Iba po kasi ang minimum wage, no? Per region. Kasi sa opinion nga po, no, ng gobyerno, iba-iba ang economic situation per region. Iba yung presyo ng bilihin sa Metro Manila kumpara sa presyo ng bilihin sabihin natin sa probinsya. So kaya po hindi national rate ang minimum wage kung hindi regional. So sa Maynila na lang po tayo, sa Metro Manila, magkano po ba ang minimum wage ngayon ng non-agricultural workers? Karamihan po sa atin, non-agricultural workers. Papasok po dyan yung utility, no, nagtatrabaho sa opisina, and so on and so forth. Ang minimum wage po ay 695 pesos. So, i-round off na lang po natin, parang 700 pesos ang minimum wage ngayon. So, kailan ba last nagtaas ng minimum wage dito sa Metro Manila? Nasa Metro Manila po kasi kami. July 18, 2025. So, babalik tayo sa sinabi ko sa inyo kanina. Sabihin natin, July na ulit ng 2026. Pwede bang itaas na sabihin natin yung minimum wage from 695 to 795? Example lang. Pwedeng yes, pwedeng no. Uulitin ko, review lang po yung gagawin. Hindi po obliged, no? Hindi po responsibilidad, hindi po duty na itaas yan annually. Depende po sa ahensya ng gobyerno kung itataas na o hindi pa itataas. Siyempre, hindi naman bababa. Pataas lang tayo. Or the same. Hindi po bababa. So, gaano ba kadami sa Pilipinas ang minimum wage earners? 4.5 million Filipinos po. So, ilan ba ang populasyon ng Pilipinas ngayon? Approximately 120 million. So, kayo na lang ang mag-divide. 4.5 million, i-divide nyo sa 120 million Filipinos. Approximate na lang tayo. Ilang percent ng populasyon natin ang minimum wage earners? 3.75% ng Filipinos ang minimum wage earners. So, ilan ba ang natira na hindi daw minimum wage earners? So, approximately mga 96-97%, di ba? So, ngayon ito ang problema. Sabihin natin, tinaas ng RTWPB yung minimum wage. Ginawang 695 to 795. So, ang minimum wage na natin ngayon, 795 na. Ito ang problema. Paano yung mga empleyado na hindi po minimum wage earners? So sabihin natin last year, 800 ang kita nila per day. 695 yung minimum wage earners. O itinaas na ngayon, naging 795 na, edi pantay na sila. Yung sweldo nila, kumpara dun sa minimum wage na bago. So ang tanong, pwede bang mag-request o pwede bang i-impose nung second group of employees na itaas din yung sahod nila? Kasi ang nangyari, dahil po sa pagtaas ng minimum wage, nagpantay na. Hindi ba dapat higher sila? Ito po yung tinatawag na wage distortion. Naku, kahit mga law students, hindi familiar, ano ba ang wage distortion? I-explain ko sa inyo ngayon para simple. So ano ba ang wage distortion? Papasimplihin na lang natin. Merong 4 na requirements yan para magkawa ng wage distortion. Unang-una, kailangan merong hierarchy. Existing hierarchy sa isang kumpanya. Merong level 1
Tapos may mga level 2 na empleyado. Ibig sabihin, may supervisor, may rank and file, may ganun pong structure yung company. Pangalawa, nagkaroon ng wage increase dahil po sa wage order na pinasa ng RTWPB. Kasi sabi nila, itaas na natin ang minimum wage mula 695 to 795 ng mga rank and file employee sa Metro Manila as an example. At last two, dahil po sa pag-increase nung sweldo ng mga minimum wage earners, na-eliminate na yung pagkakaiba ng pay o ng sweldo nung supervisory at saka nung rank and file. Kasi dati may pagkakaiba. 695 sa level 1, 800 sa level 2. Ginawa mong 795 yung level 1, pumantay na, 5 piso na lang ang pagkakaiba. Nagkaroon ng distortion, di ba? And lastly, dapat yung ganitong sitwasyon is also prevalent, also existing in the same region. Nangyari din ito sa ibang mga negosyo sa Metro Manila. So with that being said, sa example po natin, pwede bang mag-request or pwede bang i-negotiate, pwede bang i-bargain nung mga 800 ang kita na itaas din yung sweldo nila? The answer is yes. Kasi nagkaroon po ng wage distortion. Kompletong-kompleto yung requirements. May hierarchy. Mas mataas yung level 2 sa level 1. Dahil sa pagtaas ng minimum wage, pumantay. O kailangan iayos natin. Itataas mo din yung sweldo ng level 2. Siyempre, hindi mo ibababa yung sweldo ng level 1. Back to zero na naman tayo, di ba? Kaya ang solution dyan is to also raise the salary of the level 2 employee. So with that being said, paano naman po kapag yung employer lang mismo ang gustong magtaas ng sweldo? Mabait si employer. Sabi niya, kahit na 695 ang sweldo, ang minimum wage ng mga level 1 employees natin, itataas ko yan para happy tayong lahat. Gagawin kong 795 yung mga sweldo ng level 1 employees. Tanong, meron bang wage distortion doon? Meron bang karapatan yung level 2 employees na mag-request or mag-file ng kaso para itaas ang sweldo nila? The answer is no in this scenario. Kasi wala na pong wage distortion. Uulitin ko, kaya nagkaroon ng wage distortion sa una nating senaryo ay dahil sa RTWPB. Itinaas nila kasi through a wage order yung minimum wage ng mga level 1 employees nung rank and file. Kaya lang sa second scenario natin, employer ang nagtaas. So ang tawag dyan ay business prerogative. Ang Tagalog, decision niya nung mismong nagnenegosyo. So dapat labas ang gobyerno dyan. Hindi mo pwedeng i-require o i-file ng kaso dyan para itaas ang sweldo nung level 2. So ano pagkakaiba ng dalawa? Ang nagtaas ng sweldo sa una, gobyerno. Sa pangalawa, ang nagtaas ng sweldo, employer. Dyan po papasok yung mag-bargaining kayo, mag-negotiate kayo. Kayo mismo ng employer ang mag-usap. Yung level 2 employees at saka yung employer. Kayo ang magtuos. O dapat itaas mo ang sweldo namin. Ganun po yun. Okay? Ilabas natin ang gobyerno sa sitwasyong ito kasi hindi naman sila kasali dyan in the first place. So napag-usapan na natin ang aspeto minimum wage. Magkano ba dapat ang sahod ng tao sa Pilipinas? Pero siyempre sa juicy topic tayo ngayon. Sapat ba ang minimum wage para sa bilihin ng ordinaryong Pilipino? Yan naman ang pag-usapan natin. Usapang real talk naman tayo ngayon. Pag-usapan natin yung presyo ng bilihin ngayon kumpara sa minimum wage sa Pilipinas. Pag-usapan din natin kung deflating your lifestyle ba ang solusyon para sa pagtaas ng presyo sa Pilipinas and syempre, work from home. Solusyon ba yan o hindi? Simulan natin dun sa una. Let's get real sa mga numero. So unang-una, magkano ba ang bigas ngayon on average? 65 pesos per kilo. Magkano naman ang gasol? 1,500 pesos ang LPG. At kung titingnan natin, as of this moment, kung magkano ang gasolina, kapag diesel, around 80, at kapag unleaded naman, around 90. So, bumaba na, pero mahal pa din. Pumunta tayo sa pagkain. Siyempre, ang galunggong 320 per kilo ang mahal. Di ba? Ang manok, 220 per kilo. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, pero yan ang average. Diyan po naglalaro ang presyo. Ang pamasahe naman sa jeep, siyempre gustong taasan pa, pero as of this moment, 13 pesos ang minimum fare
sa pampasaherong jeep. At throwback tayo ng konti, di ba sa recent studies daw, 64 pesos lang daw per day ang kailangan ng isang ordinaryong Pilipino para sa pagkain niya. Pero tayo real talk na lang dyan. Paano naman kakasya 64 pesos? Eh ako na lang mag-Angel's Burger. 39 yung buy one take one. Tapos mag-cook pa ako. Magkano ang cook? 15 pesos. O di magkano na agad yun? 50 ng mahigit. Papalo na ng 54 pesos. Tapos yung buy one take one ko, pag sinabi mong ganon, yung one lang ang pwede kong kainin. Yun yung breakfast ko. Tapos yung other one, sa lunch. So with that being said, wag na tayo doon sa mga numero ng bigas. Sa Angel's Burger na lang. Shoutout sa Angel's Burger. Paano kakasya yung 24 pesos per meal o 64 pesos per day kung 50 na agad? Isipin nyo hindi naman na ito yung mahal na burger. Hindi na ito 1,000 burger. Angel's Burger ang kakainin natin, hindi pa kasya yung 20-something pesos per meal. Di ba? 21 pesos. So, hindi ka na pwede mag-enjoy. Ganun ang totoong nangyari dyan. So, para sa akin, syempre, yung bang minimum wage ngayon, pwede pa sa necessities? Syempre, hindi. Kasi, kung tatanda ka, syempre, magpapaaral ka ng anak mo. May baon yan. May uniform. May pamasahe anak mo. Paano mapapagkasa lahat-lahat? Add pa natin yung fact na syempre, may asawa ka. So, magkakagasta din yun. So, two-income household ba kayo o ikaw lang ang nagtatrabaho? Paano natin mapapagkasa yan? So, with that being said, hindi po talaga sapat yung kinikita kumpara sa necessities. Yung gastusin ng ordinaryong pamilyang Pilipino. So ngayon, ang tanong, yun daw bang deflating your lifestyle, di ba? I-downgrade ang gasto sa buhay. Yan ba ay solusyon? Para sa akin, hindi solusyon yan. Kasi pigang-piga na nga eh. How more ang kaya mong ibaba? Deflated na nga. Di ba? Sagad na. And then you're gonna talk about deflate your lifestyle to solve everything sa gastusin sa Pilipinas. Of course, hindi yan tamang solusyon kung minimum wage earner. How? Eh kung malaki kinikita mo, sige, deflate whenever you want, wherever you want. Walang problema. Pero pinag-uusapan natin dito yung masang Pilipino, yung normal na Pilipino. That is not a good advice for them. Kasi nagtitipid na nga eh. Titipirin mo palalo. How does that work? Okay? So ngayon, another possible solution daw yung work from home setup. Siyempre, mayroong pros and cons yan. May advantages, may disadvantages. So sa advantage muna tayo. Alam naman natin, napakasimple. Kapag naka-work from home, bawas sa gastusin. Hindi ka na mamamasahe. Tipid sa oras, tipid sa effort, tipid sa sabon, sa shampoo, sa tubig. Di ba? So, mas bumababa talaga expenses, yung effort, yung time na inuubos kapag nag-work from home setup. Pero alam natin, aminin natin, nako-compromise talaga yung quality ng work. Hindi natin pwede itanggi yan. Kasi napakadali po kung yung kausap mo, sabihin natin between superior at saka yung subordinate, sabihin natin yung boss at saka yung empleyado. Mas madali pong magkaroon ng communication, magawa yung order, makapag-perform ng trabaho kung nagkikita na talaga sila. Kesa yung tatawagan mo pa, i-messenger mo pa, iwa-WhatsApp mo pa, iwa-Viber mo, or izo-Zoom mo pa. Mag-video conferencing pa kayo. Sa practical na lang tayo. Di ba? Real talk naman to. Di ba? Hindi na ako mag-isinungaling sa inyo. Siyempre yan yun. Itong perspective ko na to bilang employee and employer. So, na-employee ako, nasa law firm, napakahirap mag-work from home. If pumupunta ka sa court, paano naman yun, di ba? Nung pandemic, nagawa. Pero long term, hindi siya sustainable. Kasi you need to talk to your clients face to face. Di ba? You need to go to the court face to face. And you need to talk to your co-lawyers, di ba, yung mga kapwa mo associates at saka yung mga partners, yung bosses nyo, kailangan nagkikita-kita kayo. So with that being said, yaan ang parang balancing. May advantages, may disadvantages. At syempre, practical na lang tayo. Kapag naman customer-facing, yung trabaho, paano mag-work from home ang barista? Pwede mo magtimpla ng kape work from home. Paano? Security guard, pwede work from home yung security guard. Paano i-secure ng guard yung building sa bahay niya? How does that work? Pero syempre, may mga trabaho naman talaga na bagay talaga yung work from home setup, like yung digital nomads sa tinatawag natin, mga virtual assistants, syempre, mga software engineers. Syempre, ideally, maganda, nakikita-kita talaga. Pero practicality, pwede naman na talaga na work from home yan. So yung work from home setup, it's a real solution for some people. Pero sa ibang tao, hindi actually. Kasi kapag customer-facing yung trabaho, it will never work. So, mahirap talaga ang reality sa Pilipinas. Pero syempre, hindi naman pwedeng puro reklamo na lang tayo. Hindi naman pwede na puro asa lang tayo sa government
hindi naman natin alam kung masusolusyonan talaga yung mga problema natin kasi may kanya-kanya tayong problema. So ano ba ang magandang solusyon para sa hinaharap natin to ngayon, especially Labor Day, di ba? Usapang manggagawa. So ito ang advice ko sa inyo ngayon. Pumunta naman tayo sa attorneys naman. So I will say to you, yung advice na feel ko, based po sa perspective ko, di ba, bilang abogado, bilang employee dati, employer ngayon, ito ang practical advice ko para sa ating lahat. Unang-una, kailangan mag-upskill ka. Diba? Kung nag-aaral ka ngayon, syempre, galingan mo sa pag-aaral mo para meron ka talaga matawag na skill once you graduate sa college. Hindi pwedeng puro diskarte lang. Kasi ang diskarte, how can you call diskarte a skill? Diba? It's not a skill. It's something on top of what you have na skill. Kung may skill ka, plus madiskarte ka, you will go far in life. Pero kung puro diskarte lang, mahirapan tayo. So, ang una ko talagang advice is you need to have a skill. So, you need to have a college education. So, you need to have a college degree. No? You need to study well if you have the opportunity to study. Kaya kang pag-aralin ng magulang mo or, syempre, scholar ka ng bayan or scholar ka sa eskwelahan nyo. So, paano naman kung wala tayong opportunity? Di ba? Mahal magpaaral, mahal ang matrikula, hindi kaya ng magulang natin na magkaroon ng college education tayo at hindi rin tayo naging scholar. Kasi hindi naman ganun kataas yung grades natin nung high school tayo. So, you need to find a trade. Kaya po andyan ang TESDA, kaya andyan yung ibang mga centers for you to have a skill kahit na hindi ka nakatapos ng kolehiyo. Ang tawag po dyan, skilled workers. Sa isang construction setup na lang, di ba? Sa isang construction job, hindi naman lahat dyan nakatapos ng pag-aaral. Hindi lahat engineers, hindi lahat architects, hindi lahat interior designers. Hindi lahat tapos ang pag-aaral dyan. Pero merong mga mas matataas ang sahod dyan kasi meron silang skill. As an example, mason, di ba? Pag nasa construction site ka, or electrician. Hindi sila tapos ng college, pero meron silang skill, meron silang trade. So, ano ang suma total niyan? Siyempre, mas mataas ang sahod nila kumpara doon sa mga bagong construction workers. In other words, nag-upskill sila. So, ano ulit yung advice natin? Unang-una, you need to have your education. If you have the opportunity na maging college graduate, do it. No? And do it well. Huwag kang magpa-banjing-banjing sa buhay. And kung wala mang opportunity na maging college graduate, magkaroon ng college education, find a trade, find a skill. No? It's not the end of the world. Pero it's your obligation para syempre mag-iba yung expertise mo dito sa Pilipinas. So, second advice naman natin, nabanggit ko na rin kanina yung deflating your lifestyle. As I said, kung minimum wage earner, that is not sound advice sa tao. Kasi, how much more ang pwedeng i-deflate ng tao, pigang-piga na nga. Pero syempre ito na lang. Sabihin natin, may opportunity ka, no? Mas malaki ang sahod mo. Do not inflate your lifestyle naman. So, ang second advice naman natin dyan is syempre, do not inflate your lifestyle. No? Nabanggit natin kanina na hindi pwedeng advice sa mga minimum wage earners ang deflate your lifestyle. Bakit? Kasi band-aid solution lang yung pang-deflate. Ang hirap po kapag yung ceiling andito, tapos ang late-late lang naman ng cushion para mag-adjust sa expenses. Diba? So, that's not a good advice sa minimum wage earner. Bakit? Kasi band-aid solution lang yan. At some point, tataas ulit ang bilihin. Kung hindi tumaas ang sahod, hindi tumaas ang sweldo, kakainin din talaga yung sweldo natin, whether we like it or not, at whether nag-deflate man tayo initially ng lifestyle o hindi. Pero sabihin natin, guys, may opportunity ka. Di ba? You are fortunate enough na may wiggle room ang sweldo mo. The best policy, the best advice, no, is for you not to inflate your lifestyle. What do I mean by that? Siyempre, i-relate na natin dito social media. Marami kang friends. Di ba sa Facebook, 5,000 ang pwede mong friends. Marami kang nakikitang stories. And maybe some of your friends, siyempre, umaalagwanta sa buhay. Di ba? Talagang umaabante. Now you see their life. Ang dami nilang possessions, ang dami nilang ginagawa, ang dami nilang gimmick, ang dami nilang travel, and so on and so forth. My best solution sa'yo ay do not have a jealous bone in your body. Di ba? Huwag kang maging inggitero. Kasi pag inggitera ka, ano kadugtong yan? Social climbing na. Di ba? So, you are trying to buy something that you cannot afford. Ang hirap dyan, you want to please other people at kapag ganun ang buhay mo, it will never be enough. So much so, later on, baon ka na sa utang kasi you want to keep up with the Kardashians. Sabi nga nila, kailangan kasi we need to act our wage. Sabi nga nila, we need to act our wage. We need to live within. Ideally nga below our means.
Huwag nating ubusin kung ano ang meron tayo, especially kung consumer spending lang naman. If it's just luxury expense or something that you do not need, do not do it for now. Diba? Kung nadoble mo na or tumaas na yung income mo, maybe that's the time, but not now. Do not be a slave to social media. So, first advice, upskill. Second advice, do not inflate your lifestyle. At yung last advice natin, yung third advice for you is to remove toxicity out of your life. Maraming poison, maraming lason, maraming toxic sa buhay natin. Pwedeng tao, pwedeng yung environment, pwedeng yung mga bagay na meron tayo, at totoo lang, even yung pamilya natin, may ilan dyan, toxic sa buhay natin. Ang hirap kasi, no, ang sabi nga nila, your environment determines your success. Your environment determines your income. If your environment is toxic, di ba, that's an anchor sa pagprogreso natin. Instead na paabante na tayo, kung meron tayong mga hinohold na mga taong poisonous sa buhay natin, hindi talaga tayo aabante no matter how hard we try. So nakapag-upskill ka na, hindi ka naman gastador, hindi ka naman social climbing 101, di ba? You're living within your means. Ang hirap kasi, baka yung mga nakapalibot sa'yo, kung gumastos labis-labis. Eh ikaw, nagbibigay ka naman ng pera kasi may affection ka dun sa tao. Ang suggestion ko, no, lalo na kung bata ka pa, you need to cut them off. You need to cut people off. Kasi hindi ka talaga lilipad kung may mga taong humihila sa'yo. Okay? You need to live your life and you need to prioritize yourself. Real talk na lang tayo, no? Real talk na lang, ito advice ko sa inyo. And probably iba sa inyo, natatakot, maybe not brave enough to do this. Pero believe me, 5 years, 6 years, 7 years down the line, pasasalamatan nyo yung sarili nyo kasi ginawa nyo yun. That's the hard part, that's the challenge, no? Okay lang kung kaibigan eh. Pero sinasabi ko sa inyo, baka may ibang toxic people in your life na kapamilya nyo pa. At alam ko yun ang masakit, yun ang mahirap kasi kadugo nyo. But you have to do it for yourself. Kasi ikaw lang naman na makakapag-control ng buhay mo. Kahit gaano ka kamahal ng mga kapamilya mo, ikaw lang makakapag-decide if you will be successful or not. No one will do it for you. Only you will do it for you. So with that being said, remove toxic people, toxic environment, toxic things. Remove distractions out of your life so that wala ka ng balakid para, syempre, mas maging successful ka in the future. So sana po nagustuhan niyo yung video natin. For the next video, pag-uusapan natin, hindi lang yung usual natin pinag-uusapan ngayon, magkakaroon na rin tayo ng serbisyong legal. So mag-iwan kayo ng comments dito sa video natin. Titingnan namin no, yung mga magagandang tanong at sasagutin natin sa next video niya. With that being said, please like, no? Please repost, please share this video. At syempre, maraming salamat po kung nakaabot kayo sa point ng video na ito. Magkita-kita po tayo sa next video. Ako po si Attorney Anselmo ulit.